Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang anak mo si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami mga kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good morning! Para bukas mga ka-vlog type, don't worry. Pray the Rosary. Alam niyo po ba na sa panahon po natin ngayon, marami na pong seedless. Halimbawa, may seedless na ubas, may seedless na atis, tsaka meron na ding seedless na suha. Kung sino may gusto ng suha, marami na po ngayon seedless na suha. Alam niyo din po ba na meron pong tao na katulad natin na ipinanganak na sinless? Sino po ba yun? Anong tinatanim mo, anak? Seedless po na ubas. Nasaan yung buto? Seedless na po Anong tinatanim mo, anak? ubas. Nasaan yung buto? Nak, isa ano yung tinatanim mo? Papa. Asan ang buto? Papa. Sinasabi ni Haring David sa aklat ng mga awit o salmo, ako'y masama na, buhat ng iluwal. Makasalanan na, nang ako'y isilang. Kaya tayong lahat ay mayroong minanang kasalanan. Noong tayo ay binyagan, nadilit o natanggal at nahugasan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang ating minanang kasalanan. Kaya lang, sa panahon po natin ngayon, habang tayo po ay tumatanda, nagkakaroon po tayo ng kasalanan na tayo po ang may kagagawan. Kaya, kailangan natin itong pagsisihan at ikumpisal sa ating simbahan sa pamamagitan ng ating mga kaparian. Subalit, alam niyo ba na ang mahal na Birheng Maria ay sinless o ipinaglihing walang bahid o dungis ng kasalanan? At upang ito'y ating maunawaan, sangguniin natin ang banal na kasulatan. Sa aklat ng karunungan ay ating mababasa o matutunghayan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Sino po ba ang tinutukoy na karunungan? Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So napakalinaw na ang karunungan na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao, na hindi kailanman mananahan sa isang taong makasalanan. Kaya nga, sa mabuting balita ay ating matutunghayan, mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Kaya ang kaisa-isang tao na walang dungis na kasalanan ay si Mama Mary pala. Pakinggan po natin ngayon si Reverend Father Douglas Badong ng Quiapo Church. Sa mapagpalang araw sa inyong lahat, ako po si Father Douglas dito po sa Minor Basilica of the Black Nazarene. Ngayon po ay Month of the Rosary at tayo po ay inaanyayahan na magnilay, magdasal ng Santo Rosario, katulong si Maria upang mas maunawaan natin ang buhay ni Kristo, ang kanyang pagliligtas sa atin. Malaki ang ginagampanan ni Maria sa buhay natin mga Katoliko at malaki kumbaga sa pananampalataya natin. Hindi ka pwedeng sabihin Katoliko tapos hindi mo tinatanggap ang turo tungkol kay Maria. At isa
isa sa mga turo ay si Maria ay walang bahid ng kasalanan, no? Simula, habang at bago, no, na namuhay dito sa mundo. No? At bakit wala siyang sala? Dahil pinagkaloob ng Diyos. Ang grasya ng Diyos yung dahilan. Bakit na itinuturing natin na si Maria ay hindi napahira na anumang sala. Ito talaga ay biyaya o tinatawag nating grasya. Hindi na natin kayang questionin bakit ninais ng Diyos na huwag siyang mapahira ng sala. Tangi yung Diyos lang din. Pero tayo naman, sa tulong ni Maria ay posible din, no, na makamit yung grasya ng Diyos na mawala yung sala na kung anumang kasalanan meron tayo. Huwag natin sanang maliitin yung grasya na pagpapatawad na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kung paano ito ay naibigay kay Maria. No prayer, no power! More prayer, more power! Please, pray the rosary every day. Are you good? Real good. Have good!